Hi mga mama, welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, yan, naka-eyes tayo, lipstick, kilay, eyelash. Actually, maglalagay ako ng, wait lang, nakita ko ba sa inyo? Gento siya mama, I think makapal. Look, sobrang kapal. Hirap pa ako maglagay neto. Pag naglalagay ako neto, I need more time para maglagay. Pero, yan, ang hirap pag-explain, ang dami gusto ko sabihin, ang dami tumatakbo sa utak ko na isa lang naman bunganga ko, pwede ba dalawa? Isa sa kwet? Ngayon kasi naka-prepared ako and lalabas tayo, we're going out. Na-realize ko ang dami ko pang oras. So kung aalis agad ako ngayon, lalabas ako ng bahay, pupunta ako kung saan kayo magkikita, parang hindi siya nakaka-pretty. Dahil naka-makeup naman na ako or nakapag-prepared na rin naman ako. Actually, hindi ito yung susuotin ko pag lumabas ako. Pag-outfit ako, na-realize ko na hindi kong kwento, no? Na-realize ko na, what if mag-story time ako sa inyo? Yes, may story time tayo ngayon. At nabasa nyo naman sa ating title, Scariest Fun I Encounter. Yes. Nasabi ko na to sa TikTok live ko, kaya i-follow nyo ako sa TikTok ko. Kasi kung nakapollow kayo, for sure alam nyo na yung kwento na to. Pero, ayan, kung di pa kayo nakapollow, follow me there. Jovin Katubig, ayun yung aking TikTok account naman. Madami din kasi natutuwa sa mga story time ko or mga chika-chika ko about life. If interested kayo sa mga chika ko, meron akong playlist na. So, ay, sa playlist. Eto, playlist. May mga nakwento na akong story time. So, gusto ko magkwento ng mga nangyari sa akin lately. Dahil gusto nyo naman yung nagkikwento ako, nakasit down lang ako kasi napipil nyo na kinakausap ko kayo dyan sa cameras. Ito namang ating story time is hindi lang mga nagkikwento-kwento ng mga nangyayari sa akin. Siyempre, meron din tayong lesson learn. Yung mga matututunan nyo na nangyari sa akin sa istorya na to. So, ready na ba kayo? So, ito na nga, simulan na natin yung kwento natin. Itong scariest fun I encounter. I don't know if he's a guy or is a bisexual. Pero feel ko bisexual siya. Kasi parang wala naman akong na-encounter. Ay, actually meron. Pero most of my viewers kasi, followers or mga viewers namin mga bakla is puro bisexual. Tapos ito kasi, fan na to, taga-Germany talaga siya. By the way, he's a Filipino, OFW siya, sa Germany siya nag-work. Nakausap ko na tong lalaki na to, orphan, last year pa, 2025. Pero yung conversation namin, hindi yung nag-uusap talaga kami like usual as a friend, hindi. Ang usapan lang namin every time na kapag may new vlog ako, nagko-comment siya, nag-reply siya sa story ko na, congrats, ganyan-ganyan, na I love watching your vlog, mga ganyan. Tapos, nagre-reply lang ako. Tapos, doon lang umaabot yung conversation namin. Tapos, suddenly, etong fan na to, umuwi sa Pilipinas. Tapos, sabi niya sa akin, gusto niya daw ma-meet yung BNT. So, ako naman, willing naman ako makipag-meet sa mga fan kasi syempre, viewer siya, supporter siya. Tapos galing pa ibang bansa. Alam mo yun, yung parang ang layo pa ng biniyahe. Tapos lang sa Pilipinas, mag-vacation lang. Tapos syempre, parang give love ko lang din sa mga viewers yung i-meet sila. Parang yun na lang yung the least I can do. Englishera. Pero yun, umuwi nga siya dito sa Pilipinas. Nag-vacation siya. Per vacation lang siya. By the way, wala na siyang pamilya here sa Pilipinas. Yung pamilya niya, base sa mga kwento niya, yung pamilya niya is nasa Germany na din, kinuha niya. Then, meron na siya mga relatives here. Pero yung mga relatives, parang mga pinsan, mga ganda lang. Parang kapatid ng mama niya or kapatid ng papa niya, mga ganda lang. Yun, inaaya niya kaming makipagkita, makipag-meet daw. Tapos, that time, yung gusto niya makipag-meet, gusto niya ma-meet lahat ng mga bakla, ng mga BNT, ako, Aye, lahat ng BNT, GM, Limuel, Jessica, gusto niya lahat, pati si Madam Ivan, also nga si Madam El, gusto niya rin ma-meet, lahat daw kami. Masa-isbog siya, di ba? Parang gusto niya ata, kapag na-meet namin siya, parang reunion na rin namin. So, ayun na, inaaya niya kami na mag-meet siya. Sabi ko, go lang, pero sabi ko, since hindi na po ako nasa Cavite nakatira, hindi ko alam kung makakago po yung mga bakla. Ganon. Tapos sabi niya, minessage niya naman daw yung mga BNT. Lahat daw kami minessage niya, even Madam Ivan, Madam Ellie. Minessage niya daw kaming lahat. So sabi ko, sige po, kung kailan po sila available na pumunta or kitain ka, doon hindi po ako pupunta. Kasi syempre, kwento ko na ba? O wag muna. Basta ganon. Ano pa ba? Wait lang, hirap kasi explain. Gusto ko kasi parang pag in-explain ko siya, parang kung talaga, pace by pace. Ayoko kasing biglang lalaktaw, tapos makalimutan ko yung ganito. Parang malilito kayo. So, ayan, hayaan nyo kung mag-isip-isip kasi on the spot video to. Ang eksena, ako yung inaaya niya kasi may gift daw siya sa akin.
Tapos meet daw kami sa may hotel niya. Ako, hindi ako nag-agree. Kasi bakit sa hotel pa magkikita? Pwede naman magkita lang tayo somewhere sa coffee shop or restaurant. Ayun sinabi ko sa kanya kasi inaya niya ako na, Jovin, can you go here sa resto tuloy, sa hotel ko para makuha mo na rin yung gift ko sa'yo. Kasi excited na niya, ako lang din may gift. Kaya dyan kami napapanood dahil kay Kuya Lloyd. Tapos kapag napapanood yung vlog namin, no, homesick daw siya. Homesick ba tawag nun? Basta parang namimiss niya yung eksena sa Pilipinas kapag napapanood niya kami. So every time daw na, tama ba yun? Every time daw napapanood niya kami, namimiss niya yung Philippines. Parang, basta ganun, parang nagiging masaya siya pag napapanood niya kami mga bakla. Hindi ako nag-agree na pumunta sa hotel niya kasi ako talaga, ayoko rin pumunta nang ako lang mag-isa. Tsaka bakit sa hotel pa, diba? Since minessage siya ngayon mga BNT, sinanong ko siya kung nag-reply na ba yung mga bakla, kung kailan nila bet maipagkita. Sabi niya hindi pa daw nagre-reply. So, sabi ko, pwede naman po tayong mag-meet tayong dalawa. Sabi niya, sige, okay lang. Kasi ako talaga, naawa kasi ako sa mga fan na hindi siya nami-meet ng mga ibang bayot. Or, hindi namin siya nami-meet kasi syempre nakakahiya. Ako yung nahiya sa mga ganyan. So, umokay naman siya. Tapos, ay kasi na, tinanong niya ako kung saan daw gusto. Tinanong niya ako kung saan ko daw gusto makipag-meet kami. Yun. Nabubulol ako. Tinanong niya ako kung saan ko daw gusto mag-meet kami. Siyempre, ako, tinanong mo na ako. Siyempre, doon ako kung saan convenient sa akin. Sabi ko, pwede po tayo mag-meet sa SM Sukat. Yung SM Sukat kasi, mama, malapit lang dito sa amin. Mga ano lang, mga pag ginarab mo, mga 15 minutes or 20 minutes. So, gumaw siya. Tapos yung nag-meet kami sa may SM Sukat. Ako yung nauna, nag-meet kami sa may Starbucks. Ako nauna sa Starbucks. Pagpunta ko ng Starbucks, umorder na agad ako ng coffee ko and ng aking, ano in-order ko nun? Basta, in-order ako ng pastry, umorder ako. Umorder na ako kasi nahiya na ako na kapag dumating siya, wala nakaupo lang ako. Nakakahiya, di talaga sa ganun, mama. Parang, antayin ko pa na libre ako. Hindi na, mama, nakakahiya yun. Tsaka may gift daw kasi sa akin, di ba? So, nauna akong umorder. Tapos, mga after 20 minutes or basta wala pang 30 minutes, dumating na siya. Pagpasok niya pa lang ng Starbucks, nakita ko na, ay, ito yung nakakausap ko. Tapos, yun, nakilala niya, umupo siya sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko pa ba daw ng coffee. Sabi ko, hindi na po, all good na po ako. Tapos, umorder na siya ng sarili niya. Usap-usap kami, kwentuhan. Dito ko na napansin na parang may mali. Parang, alam mo yung pakiramdam na, ito ba yung nakakausap ko sa Instagram? Mga gano'n, parang, tama ba to? Ito ba yun? Parang napapaisip ako kasi ako, mama, personally, magaling kasi ako makaramdam ng tao. Parang ako, observant ako na parang alam ko agad kapag may something sa tao na to. Diyan. You can ask Aye. Si Aye makapag-pruweba niya na, oh my God, si Jovin talaga magaling mag-imbestiga. Kasi, eto lang ha, fun fact lang, dagdag ko na din sa istorya natin na to. Kasi before kami ni Aye, may nakilala sila. Out of topic to, pero kikwento ko, parang short story lang. May nakilala sila Aye na mag-asawa. Tapos, pero yung mag-asawa, may kotse sila, may anak sila, meron silang parang alalay or katulong, kasambahay, ganon. Ang alam ko yung kasambahay nila is kamag-anak lang din nila. Kasi yung kasambahay, bata pa parang nasa around 16, 14, or 15. Mga ganun pala yung edad. Tapos ayun na, nakutuban ko na scammer yun. Kasi sila Aye, binebentahan ng lupa. Ganun, binebentahan ng lupa sila Aye. Napansin ko na malito, wag niyo akong niloloko. Alam ko to, hindi ako tatanga-tanga. Pagdating sa pera or involve ang pera, hindi mo ako mauuto sa mga ganyan. Matalino ko sa ganyan. Ito kasing mag-asawa na to is, meron silang kondo. Tapos, ang chika yung babae kasi lagi namin nakakausap. Kasi yung lalaki, parang tahimik lang, ganun. Yung babae lagi namin nakakausap. Tapos yung kwento ng babae, sa condo daw nila, matagal sila nakatira doon, almost 1 year. Hindi ko sinasabi sinasabi ko lang sa utak ko na, kung 1 year na kayo nakatira sa condo, pero bakit yung mga gamit nyo parang bago pa? Yung lamesa, naka-plastic pa. Makikita mo talaga, mama, na yung kondong tinitiran, hindi pa 1 year. Parang mga 2 months, 3 months pa natitiran. Mapapansin mo talaga. Tapos one time, etong kasambahay nila, nakasama namin sa baba. Sinama namin ni sa baba. Tapos tinanong namin, Be, matagal na kayo nakatira dyan? Ako, mga 1 year na kayo nakatira dyan. Sabi niya, hindi pa daw, mga buwan pa lang. Doon na, naloka si Aye na, hala, mama, tama ka nga, scammer nga, itik. Parang, syempre, diba, kasi pag mga scammer, sila magpapa-impress sila sa'yo na mayaman sila, may pera sila, afford nila lahat ng mga bagay-bagay, ganyan. Hindi kasi ako nauutos ang mga ganun, mama. Tapos yun naloka si Aye na natawi mga hinala ko. Tapos ito kasi si Aye, binibentahan ng lupa. One time pa nga, sinamahan si Aye,
One time pa nga, ang tawag nito, one time pa nga, sinamahan namin yung babae pumunta sa NBI. Basta sa mga listahan. Tapos yun, yung babae may pinakitang mga titulo-titulo. Tapos inikot kami sa mga sa lugar. Hindi ko alam kung saan lugar, Bulacan or Batangas yon. Inikot kami na sabi, ayan, ayang lupa na yun, ayan yung bibilhin mo. Ayun yung magiging sayo. Ganun-ganun pa yung babae. Sabi ko, chika-chika. Inaano ko na babae sa kotse. Inano niya ako, Jovin, may cash ka ba? Ay, may pera ba Gcash mo? Send mo nga sa bangko, kahit 30,000 lang. Kasi kailangan niya doon. Sabi ko, ha? Eme ako na, ate, wala po akong cash eh. Wala po. Ganun-ganun lang. Kasi hindi ako talaga nagbibigay ng pera talaga. Hindi talaga ako nag-send. Kasi una pa lang, nakutuban ko na yung babae. Tapos yun na, bumalik kami sa condo nila. Time na yun, nasa kwarto si Aye, taka yung babae. Tapos lumabas si Aye, sabi ni Aye, Jovin, tawag ka ni ate. Pasok naman ako. Ay, day, kinumentahan na ako ng mga ganyan. Jovin, alam mo ba, ito yung pinakita ko sa'yo kanina, ganyan-ganyan, yung lupa na to. Binebenta ng ganyan-ganyan, 180,000 daw. Tapos sabi ko, ala, eme na ako na utak na, ate, wala po, kasi kakabenta ko lang po ng bahay. Kasi that time, yun yung time na nabenta ko yung bahay ko sa Tansa, sa Mikara. Noong yun yung time na ano ko siya, nabenta ko siya. Binebentahan niya na ako ng mga ganyan lupa-lupa, Jobin, ayun titulo, ganyan. Pinapakita talaga ako ng mga proof na parang iniisip niya na totoo talaga na legit. Eh ako mama, hindi ako tatanga-tanga sa ganyan kahit wala akong alam sa mga titulo. Hindi ako agad-agad magbibigay ng pera. Tapos sabi ko, hala ate, siguro hindi mo na makapagbigay kasi iniisip ko pa kasi kami titira nila mama, ganyan-ganyan. Kung mangungupahan ba kami, bibili kami ng bahay, lupa, or rent to own house, ganyan. Tapos yun, sabi niya, Jovin, kahit mga 50K lang daw i-down ko. Ay, hindi po muna ate, kasi pag-iisipan ko po muna, kasi short budget din ako. Feel ko, that time, alam niya din kasi, na nabenta ko na yung bike ko sa Mikara. Siguro kasi, nagkwento din sila, ay, mga ganyan, na nabenta ko yung bike. So, pa nagka-idea yung babae na may pera, may cash ako na kaya niya ako may-scam, which is hindi. So, ayun, nagulat sila ay na, ang galing ko. Mga ganun. Basta, alam niya si Ay about Jan. Alam ni Ay yan. So, ayun na nga, nagkwento pa tuloy ako ng ibang kwento. Yung story time ko lang naman is yung yung OFW na bisexual or otoko, ganun. So back to the topic, yun na nga, napansin ko talaga na may something dito sa kausap ko na hindi tama. Napansin ko talaga na parang red flag or something mali. Kasi hindi niya alam mama na nagpagawa na ako ng dede. Akala niya, nagbabrabara lang ako, pills lang ako. Kasi sabi ni Joby, batang laki ng dibdib mo, nagpipills ka pa rin ba? Sabi ko, opo. Pills lang lahat yan. Sabi ko, hindi po nagpa-surgery na ako, matagal na. Tapos sabi, totoo ba? Hindi ko alam. Sabi ko, parang hindi mo alam. Kasi for me etong breast augmentation ko, etong dede ko, ito yung pinaka-highlights ng pagiging vlogger ko. Yung parang, one of the highlights ng vlog ko talaga or ng YouTube industry, YouTube journey ko. Isa to sa mga yung mga journey ko talaga na masabi ko, si Jobin, yan, nagpa-breast augmentation. Yung mga ganun, yung hindi niya alam na nagpa-breast augmentation, kinabahan na ako, na parang, bakit hindi mo alam? Lagi ko nga nanonood ng vlog ko, for sure alam mo yan. Pero nagkaroon din ako ng doubt sa utak ko na, sige, let it pass, baka talaga hindi niya alam, siguro naman, hindi naman lahat ng viewers ko, some of them na hindi din alam na nagpa-surgery ako, pero for me, it's a weird thing. Ang dami kasi mama. Secondly, isa sa mga nagtaka talaga ako. Kala niya, sa Cavite pa din ako. Pero, actually, parang sige, kasi marami din naman tao nakakaalam na kala nila kasama ko pa sila Madam Ivan, sila Aye, nakasama ko pa sila. Siguro, sige, pero for me weird yon. Eto na, dito pinaka na weird. Parang mali ito. No. Dito na ako pinaka napilan kong wrong tong lalaki na to. Parang wrong talaga na, napaan talaga ako, napaupo. Naan talaga ako yung nalaman ko yon, yung na hindi niya alam, na na parang napaano ko sa upon. Pinapagan ako, napaside ako, na parang gusto ko lumayo sa kanya. Kasi distansya lang yung layo namin, mami. Parang, ang distansya namin, upuan lang eh. Napagan ako, parang kinabahan ako. Kahit na alam ko maraming tao sa harapan ko, maraming nagkakape. Napagan ako, parang anytime soon, may himatay ako. Or parang aatakin ako na parang kasi first time ko yun eh. Actually, that's my first time na maka-encounter ng ganun. Parang first time ko na ako mag-isa tapos kausap ko na alam kong may mali. Yun. Nung hindi niya alam na wala nang kaingin. Hindi niya alam. Kala niya may kaingin pa. Kala niya hindi pa kami nadidemolish. Doon ako, paano hindi mo alam na hindi pa kami nadedemolish? Kaya nga kami lumipat ng Cavite, kaya nga si Khalid gumawa ng Cavite, kaya nga lumipat si Khalid ng Cavite, bumili ng bahay sa Cavite, kasi nga, demolish na kami.
So, now na nakauwi ka ng Pilipinas, kinita mo ko, hindi mo alam na demolish yung kaingin. Like, what the F? Like, what the fuck? Yung ganon, na-realize ko na buti na lang talaga, hindi ako pumayag na makipagkita sa hotel. Kasi, feel ko, if ever na pinush ko yon na makipagkita ko sa kanya sa hotel, nang ako lang mag-isa, feel ko, may mangyayari sa aking masama. Ganun mama, ganun yung na-feel ko na yung habang nag-uusap kami. Tapos yun, ako ni nag-initiate na kailangan ko na umuwi. Kasi mama, natatakot na ako sa kanya. Tapos sabi ko, I need to go home. I need to go. Hindi, sabi ko sa kanya, pwede po ba umuwi na ako? Kasi may gagawin pa po ako. Kasi kikitain ko pa po yung pamangkin ko. Susundin ko pa sa school. Eme-eme ako mama. Kasi natatakot na ako sa kanya mama. Parang ayoko na makinig ng mga kwento niya. Kasi marami na siyang kwento na parang napibil kong mali. Kasi mama yung galaw ng mata niya. Yung, di ba, ganyan, kausap ko siya. Yung gano'n, yung gumaganon siya, oh. Yung gumaganon siya. Tapos parang gumaganon yung mata niya. Lumalaki. Parang, may nakikita ko siyang gano'n, mama. Yung lumalaking gumaganon. Yung mga nakamariwana. Yung mga gumaganon. Wait lang. Gumagano, nawiwirduhan ako nang kausap ko siya. Pumamayag naman siya kasi sabi ko, urgent to. So, ayun, nauna na akong umalis sa kanya. Doon ko na-confirm na mali. Nung paglabas ko ng Starbucks, sa Starbucks kasi, hindi siya yung, yung paglabas mo ng pintuan, wala na. May ano kasi, parang yung glass skin, yung glass, di ba, paglabas mo ng Starbucks, di ba usually sa mga Starbucks, transparent lahat ng pader. So, kapag nasa labas ka, makikita mo yung loob. Ganun, di ba yung sa Starbucks? Gano'n kasi sa SM Sukat. Paglabas mo ng Starbucks, ng pintuan ng Starbucks, makikita mo pa yung lahat kasi sa labas, glass skin, glass door, kasi ganun. Nakita ko yung reaction niya, parang siyang dismayado. Yung body language niya, but dismayado na parang, nagagano siya ng tuhod. Paano ba? Gumagano siya ng tuhod. Parang, nagtatikoy-tikoy ba yun? Nagagano siya. Parang dismayado or bad trip siya, nanggigigil, ganun. Tapos, diretso uwi na ako nun, mama. Nag-commute ako ng pauwi ko nun kasi, natatakot ako baka if ever sundan niya ako. So, nag-commute ako para if ever man, mag-commute ako at sundan niya ako, makikita ko siya. So far naman din niya ako sinundan. And pagka-uwi ko dito sa bahay, dun ko na-realize na, wala siyang dalang gift sa akin. Doon ko na pa sila, chika-chika to, kaya mo ako pinapapunta ng kondo kasi may gift ka sa akin. Tapos pagpunta mo nang nagkita tayo, wala siyang bit-bit, empty-handed siya, mama. Sabi ko, eme to, eme-eming may gift, ganun ang chika. Tsaka, feel ko, wala talaga siyang minessage na BNT. Ako lang yung minessage niya kasi, if ever man na minessage niya lahat ng BNT, feel ko chichika sa akin eh. Especially si GM na gusto na makipag-meet. Kasi si GM yung recently ko nakausap. For sure, if ever man na i-message niya lahat ng BNT, feel ko may message din ako ni GM eh. Pero wala kasi ako natanggap. Or siguro let it pass. Ganun, mali talaga. Tsaka, doon din ako nagulat na may gift daw siya sa akin. Doon pa talaga nagulat. Naisip ko din kasi may gift niya sa akin, pero wala siyang bit-bit. So, asan yung gift niya sa akin? Siguro kwento-kwento niya lang yun. Tsaka, eto, ngayon ko lang na-realize, mama, palakpakan niyo ako. Parang hindi siya galing ibang bansa. Never ko naman siya pinalo sa Instagram. Pero naka-private kasing account niya. Ako kasi usually di man ako nagpapalo-palo ng mga ganyan, ng mga fan. Not unless kung nagbigay na ng Gcash. Charot lang. Hindi kasi ako palapalong mama ng mga fan-fan kasi parang wala, hindi ko lang, depende lang din siguro kapag closeness talaga. Kasi kami hindi naman may close talaga. Like, hindi naman kami nagkaroon ng conversation talaga na mahaba. Yung chika-chika, wala. Pag nagre-reply siya sa story ko, doon ako magre-reply. Tapos, end of story. Ganun. Tapos pag may latest upload ulit ako, nagre-reply siya, end of the story. Ganun na lang eksena namin. Hindi kami nagkaroon ng mahabang conversation na masasabi ko as a friend na para worth it siya i-follow back. Ganon. Napil ko ngayon lang na parang feel ko eme-eme niya lang yung galing siyang Germany. Kasi parang feel ko ngayon, parang hindi naman siya galing ibang bansa. Feel ko niya lang sa akin yun. Parang feel ko introduction niya lang yun na para isipin ko, ay mayaman to, galing OFW, syempre may pera to, ganun. Siguro pinaputray niya lang sa akin na galing siya ibang bansa para isipin ko na, ay may pera to, or willing siya kitain, worth it siya kitain kasi may gift siya, mga ganun. Ngayon ko lang na-realize na feel ko hindi talaga siya galing ibang bansa, hindi talaga siya work sa Germany. After namin magkita, hindi ko siya binalak, hindi ko siya ni-remove follower, wala, hinayaan ko lang. Pero after namin na magkita, wala na siyang chat sa akin. Tapos every time na may mga upload ako,
wala siyang reply. Yung mga usually ginagawa niya sa akin before. Kasi usually, kapag nag-upload ako ng mga vlogs before, lagi siya nagko-comment. Pero now, after namin mag-meet, wala na siyang mga comment sa story ko, wala na siyang reply, wala na. Tapos, recently lang, anong araw ngayon? July 17, hindi ko na nakikita yung account niya. Naka-ano na siya, unknown. Pag tinignan mo yung profile niya, wala, naka-unknown na siya. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung account niya, kaso wag na. Wala na siya, palit ko binalak niya na ako or nag-deactivate na siya. So, nakakalo. Kaya ako, na-realize ko, lesson learn na rin natin itong mga mama. Ito yung lesson learn. Baka isipin niyo, puro kwento, mga ganyan-ganyan chika sa buhay ko. Siyempre, may matututunan kayo sa akin. Huwag kayong makikipagkita, mama, ng kayo lang mag-isa. Ayun, for me, huwag kayong makipagkita ng kayo lang mag-isa. Actually, okay lang din naman makipagkita ng kayo lang mag-isa. Pero make sure nyo na nasa public area kayo. Para if ever man na may mangyari sa inyo, pwede kayo sumigaw na tulong, may ano po, sira ulo, ganun. Pero kasi, pag may pagkita kayo tapos like sa hotel, mama, wag na. Wag, nakakatakot. Lalo sa panahon ngayon na parang mga tarantado na ang mga tao, di ba? Wag na, mama. For your own safeness, o kaligtasan man lang, wag na. Or okay na din makipagkita, basta may gift. Hanggang ngayon gift pa rin yung iniisip. Actually, feel ko, hindi mo ito yung pinaka-first time ko talaga. Meron pa akong isa na parang dun yung mas nakakatakot. For me, actually, both lang naman nakakatakot. Nung time, nung nasa BNT House, Pink House pa kami, yung sa Pink House talaga, nakakatakot. Hindi na ako nagtaka kung paano siya nakapunta doon kasi that time, yung address namin dun sa Pink House, sa may muno, ako yung magkakasabi ko ng mga bakla, yung third floor, naka-public kasi yung, yung address na yun, naka-public yun. Kaya, kung panoorin niyo yung vlog namin ng mga bakla before sa BNT channel, panoorin niyo yung mga vlog namin dun nasa Orange House pa kami, may kita niyo sa description, nandun yung address. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung paano niya nalaman yung address na yun or paano siya nakapunta. Ay, hindi yung era na lagi kami na-pick booking ng mga bakla kasi nga yung address namin is naka-public. Kaya ngayon din, hindi ko na rin pinapublic yung address ko kasi nakakatakot na rin ba ma. Baka magulat ako, dyan sa bahay namin may nakatayo na diba? Na gift daw or pick booking, diba? So, ayun siya. I hope na-enjoy niyo ang ating story time for today's video. Kung may mga gusto pa kayong story time na gusto kayong kwento, comment down below. Nadigay ako, parang nabusog ako sa kwento ko. Thank you so much for watching mga mamay. I'll see you na sa ating next vlog. Wala mo na tayong shoutout. So, kung gusto nyo ma-shoutout sa next vlog natin, comment. Pasabog ang story time. Yun lang. Bye! Mwah!